Hello, good morning mga idol. Welcome po sa aking munting channel. At ayan, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano tayo nagluluto ng aking sauce mga idol. So ayun na nga, sinarang na natin yung ating kaldero nga may lamang malinis na tubig. So pasensya na kayo mga idol kung ang ating kaldero ay maitim kasi nga ang gamit natin ay kahoy. So pero malinis naman yan mga idol. Sinabon pa natin yan ng Joy. So ayan, takpan muna natin, pakukuloy muna natin. Hindi na nga pala ako dyan nagigisa ng mga ricado, bawang, sibuyas. Kasi dati talagang naggigisa pa ako niyan ay hindi maganda. Kasi madaling mapanis, lalo na kung abutin tayo ng maghapong magtinda. So habang tayo nagpapakulo noon, ay sinabay na natin pagluluto nitong fishball. Ayan. Kasi dito sa pisto namin dito sa malapit sa may college, ay dito na kami nagluluto ng sauce. So ayan, meron na tayo dito mga kaunting luto. So balikan natin dito ang ating sinarang na sauce. Tingnan natin kung kumulo na ba. So napakaganda ng lingas ng ating kahoy. Talagang mabilis lang itong makukulo. So ayan, di pa. So balik tayo dito sa ating niluluto. Baka naman masunog yung ating nilulutong fishball. So habang tayo naghihintay ay tayo din tayo magluto dito sa kawali, dito sa ating food cart ng ating mga paninda. So ayan. So isusunod natin itong chicken lumpia mga idol. So matagal lang may nagre-request sa akin ito na i-vlog ko daw yung aking pagluluto ng sauce. Kaya naman ayan, papakita ko na sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking sauce. So nahihiya nga sana ko i-vlog to kasi simpleng-simple lang ako gumawa ng sauce. Pero tinatangkilik ng mga customer yung ating sauce mga idol. Kahit simpleng-simple lang yung ating pagkaluto, no? Talagang tayo binabalik-balikan. So ayan, sasarang natin itong chicken lumpia. So umikot nga muna ako dyan. Ayusin ko muna yung mga nakalagay na yun na mga kaunti ng luto. Para habang mamaya paglabas ng mga estudyante ay marami na silang mabibili. So pinupuno natin yung screen na yung mga idol para mas marami mapagpilian yung ating mga suki. So paghapon lumilipat na kami dun sa may tulay. Ito yung pinipisto namin sa umaga sa may school. Yan. So ipapakita ko sa inyo yung school. Ayan, yan sa loob na yan, dyan yung school. So yun pala yung luto natin, kunti pa lang. Yung mga katabi ko dito ng tindahan wala pa, hindi pa bukas kasi maaga pa. So nauna tayo dito magpwesto. Binalikan ko na nga itong niluluto kong sauce mga idol. Ayan, kulong-kulo na. Napakaganda nga ng kahoy nating nabili. So ang kahoy dito mga idol, binibili pa din namin. 50 ang isang bugkos. Yan. So napakaganda ng pagkakulo ng ating tubig. So nilagyan natin ng magic. Magic lang nilalagay natin dyan mga idol. Isang magic lang. At siyempre magtimpla na tayo ng cornstarch. So kalahating kilong cornstarch mga idol yung ginagamit ko dun. So hindi rin pala ako dyan gumagamit ng harina mga idol. Kasi umaasim yung lasa ng sauce kapag may harinang kahalo. At saka nagbubuo-buo siya. Hindi katulad ng cornstarch na natutunaw talaga. Kaya hindi na po ako naglalagay niyan. Dati po naglalagay ako niyan. Ay hindi maganda yung lasa. Saka hindi rin masyado nagugustuhan ng customer. So, pagka medyo matagal-tagal na medyo umaasim yung lasa. Hindi katulad ng purong cornstarch lang mga idol. Lumalaban talaga siya umpisa umaga hanggang gabi. Ay, hindi nagbabago yung lasa niya. At saka yung lapot. At saka hindi siya napapanis. Ayan, haluin lang natin ang haluin. Yung halong-halo talaga mga idol yung cornstarch natin.
Yan, durugin natin yan kasi mabubuo yan pagka napasama yung paglagay natin. So kailangan halong-halo. So yan, halo na natin. So cornstarch lang yan mga idol, wala yung harina. Dati naglalagay ako ng harina, hindi ko na buong ngayon nilalagyan. So ayan. Ang paglalagay nito mga idol, hindi natin bibiglain, dahan-dahan lang po. Utay-utay lang yung pagbubuo ng cornstarch, tapos sabay natin paghalo. Kailangan po halong-halo mga idol para mapino, o kumbaga hindi siya magbuo. Yung para tayo nagluluto ng dinugan mga idol. Yan. So halo lang ng halo hanggang sa maluto yung cornstarch natin. Natin tigilan ng kahalo para walang mabuo. Kasi pag binigla natin ang paglagay yung ating cornstarch na kinutaw is magbubuo siya mga idol. So hindi maganda yung kalalabasan ng ating sauce. Kumbaga hindi mapino. Kaya dapat talaga ay halong-halo lagi. Sabay-sabay lang yung halo, sabay yung paglagay ng cornstarch, dahan-dahan. Yan, tuloy-tuloy lang halo. Hanggang di nauubos yung cornstarch nating nilalagay. Tuloy-tuloy lang yung halo natin. So matagal na to sa akin nire-request ni Madam na i-vlog ko daw yung aking paggagawa ng cornstarch. So hindi ko na lang papangalanan. So ito na Madam yung request mo, kung mapanood mo ulit itong vlog na to. So matagal ko na po itong gustong i-upload, ay lagi lang pong busy. Saka wala ang signal dito sa aming bahay. Saka yung paggagawa ng sauce ng quick ay hindi ko pa rin na i-vlog mga idol. Kasi masyadong busy tayo. Kasi pag umpisa lang pa lang ng umaga, ay wala na talaga tayong tigil sa trabaho. Nagkakape pa lang ay nagpe-prepare na tayo ng ating mga paninda. So yan, kung makikita nyo mga idol, napakaganda ng ng cornstarch, pagkakalagay. Walang makikita mga buo-buo dyan. Kasi alam naman yung pag may mga buo-buo mga idol, mga namumuti yung nabuo na cornstarch kumbaga. So yan, napakaganda mga idol. At napaka lang din ang lapot nya. So bawal din damihan ng cornstarch mga idol. So ito yung aking ginagawang pangpakulay mga idol. Silver Swan soy sauce. Yan ilalagay ko mga idol dyan na pinakantimpla na din niya. So isang buti yun mga idol, na yung maliit lang na buti. So yan, haluin din natin ng haluin para ma-mix siya dun sa ating sauce na ginagawa. So ganyan lang kasimple yung ating sauce mga idol. So hindi ka mahihirapan ng paggagawa. Kumbaga kanya-kanya lang tayo ng sikreto kung paano gumawa ng sauce. At pasarapin yung ating sauce mga idol. Kaya kung nagbabala ka ng ganitong hanap buhay o negosyo na street foods, mayroon ka ng gagayahan mga idol, simple lang pagkakaluto, paggagawa ng sauce, hindi ka na mahihirapan mga idol. Yan, medyo malabnaw pa yung kulay niya mga idol. Dati nagsusunog pa ako ng asukal mga idol para mapaitim natin yung sauce natin. So kulang yung kulay, kaya nagdagdagan natin ito mga idol. Bali isa't kalahating buti mga idol yung nilagay ko dito. Yan, tapos haluin uli natin mga idol para mamix uli siya ng mabuti. Yan, so tuloy-tuloy lang yung halo natin hanggang sa mamix na siya ng maganda. Yan. So malaking kaldero kasi mga idol yung nilulutuan ko na yan. Madami ang sauce na yan kapag naluto na. So itong ilalagay nating sugar ay 1 kilo mga idol. 1 kilo po ito, 1 kilo. Wala po kasi akong cameraman dito mga idol, kaya ako'y nahihirapan mag-vlog. Wala akong tagahawak, kaya hindi ko mai-vlog ng maayos yung mga ginagawa ko araw-araw. Kaya minsan ang tagal ko po makapag-upload.
ng mga vlog ko sa aking mga pagluluto. So yan, haluin lang natin, haluin mga idol para matunaw yung sugar. So mas maganda para mas kumulay na kulay itim yung ating sauce kung makakagamit kayo ng brown sugar. Kasi yung nagamit ko ngayon asukal ay hindi brown. So mas titingkad yung kulay niya mga idol. Kasi lahat na nakikita ko nga mga sauce ng street foods is maputla. Kaya yung iba mga idol nagtataka sa sauce ko kung bakit daw maitim. At tingin pa lang ng mga customer ay parang matatakam na sila mga idol kapag ang sauce natin ay maitim. Yan. So ang ganda ng ng sauce natin mga idol. Kung makikita nyo, saktong-sakto lang yung lapot. So bawal din masobrahan ng cornstarch kasi yan po ay natigas pag nasobrahan ng cornstarch na pagkakalagay. So depende po yan sa dami ng sauce na gagawin nyo. So yung nilagay ko dito ay kalahating kilo kasi po madami po akong ginagawang sauce araw-araw. So ayan, isalin natin dito yung matamis. Dahil natimplahan na natin. Yung makikita nyo mga idol, napakaganda ng kulay ng ating sauce. Yan. Saka kaya po yung ibang nakita natin na sauce ay maputla, yun po ay may halong harina talaga. So yun, isalin na po natin yung matamis mga idol. So magdikdik naman tayo ng sili. Yung paggagawa ng mahalang at matamis mga idol ay isang luto lang yung mga idol para hindi mag-iba-iba ng lasa. So salin muna tayo ng matamis. And then pag naisalin na po natin yung matamis, nakapag bukod na tayo ng matamis, wala kasi akong blender kaya itong lusong muna nung lulo ko na maliit yung aking ginamit na dikdikan ng sili. So yan, dikdikan lang natin ng dikdikin yung sili hanggang madurog. So yung natirang yun dun mga idol sa kaldero, yun na yung titimplahan po natin ng sili para magkamero na tayo ng tamis anghang na sauce. So ayan, nakikita nyo mga idol, durog na durog talaga yung sili. Kasi yung blender ko po dati ay nasira. Kaya ayan, nilagay na natin yung ating dinikdik na sili mga idol sa natira nating sauce. So haluin lang natin yan mga idol para kumapit talaga yung anghang. Kasi dito mga idol ay napakahilig ng mga tao sa maanghang. Kaya talagang dinadamihan ko ang sili. Mas nauunang maubos ang maanghang kaysa sa matamis. Kaya mas maraming maanghang ang ginagawa ko mga idol. So ayan po. Kitang kita nyo naman talagang na mumuti ang mga buto ng sili. Ayan. At talagang umuusok-usok pa yung ating sauce. Ayan. So ayan, ito na po yung ating finish product ng ating ginawang sauce mga idol. Finish product talaga. So ito yung matamis natin na nagawa. At saka itong isang galon na ito, matamis po yan. So ito yung manghang natin. Saka dalawang ito, manghang. Saka ito. So mas marami yung mahalang po na ginagawa ko dito kasi dalawa po itong pinipistuhan namin. Kinukulang kami ng sauce pag 2 galon lang. So mas yung mahalang ang malakas dito kasi mahilig sa mahalang. Kaya alam mo yung mahalang na ginawa ko dyan. So dito kami napisto pag maga sa school po ng Western. High school. High school. High school ng Western po. Yan. So pag bandang alas 2, lumilipat na po kami dun sa isang pisto namin sa tulay. Kaya kailangan namin ng maraming sauce. So ayan. Hanggang dito lang po mga idol. Maraming salamat po.